Hello po! Kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Magsama-sama po tayong muli at tayo po magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin ulit mga kabayan na kaganapan po sa impeachment ng Vice President. At komentuhan po natin si Senator Escudero at ang witness po nila na nagkakanda mali-mali mga kabayan. Pati sa numero, hindi po maipaliwanag. At dito po inabibistot na bubuko ang scripted nila. Talagang ang sinasabing pagka talaga kasinungalingan at talagang gawa-gawa lang ang impeachment ng Vice President. Lalabas po talaga ang kapalpakan at isang damukal na pagkakamali na nakikita ng taong bayan. Katulad po nito, ang mga numero ay hindi maipaliwanag bakit nagkakamali. Samantalang mga abogado po ang testigo. At pagka po naiipit, ano po sasabihin? Walang personal knowledge pag naiipit na. Ito po mga kabayan, umpisa na po And you natin. gave what amount again? Can you kindly give him a copy? Counsel for prosecutors? Uy, Anika yun, meantime. Sa payment of rewards po, yung total is 59,787,000 pesos po. You're referring to page 1 of the December 13 notice of suspension that you prepared. Yes po, Your Honor. Can you total it again for me, please, sir? The payment of rewards po. I totaled it and your total is wrong. Kindly total the figures I'm- that you wrote there. Yes sir, it was a typo error po. 69,787,000 pesos. Ang dami namang nagkamaling numero doon. From 59,787, ang tamang total is 69,837. Yes po, Your Honor. But the figure you mentioned earlier was what was written here. Um, How did you know that it was wrong, a typo, and now you're giving us the correct figures? Kasi yung 10 million po, Your Honor, hindi na-add dun sa total amount. 10 million po ng payment of reward payment. Nangatwiran pa. Pangalawa po, yung subsequent issuances, binabanggit po 69 million na, pero yung detalye, hindi na po 10.5 million, 10 million na. Ano ba talaga? Can you repeat your question po, Your Honor? Sorry. Nakalagay po dyan 10.5 million, 10.05 million. Hindi po ba yung rewards? Yung Yes reward po. payment? Yung Yes po. subsequent documents issued by COA already refer to it as only 10 million. Anong pagkakaiba yun? What subsequent document po, Your Honor, yung tinutukoy niyo? I'm referring to the notice of disallowance later on and the documents mentioned also in subsequent articles, in subsequent documents. Wala na po akong personal knowledge about the notice of disallowance po, Your Honor. So ba't na-correct yun? Yung 10 million, yung 10.05 naging 10 million na lang. You wouldn't know? I wouldn't know po, Your Honor. In relation to the question of Senator Judge Soto, he said how much is the total that were provided for. You gave a total. In relation to the question of Senator Judge Villanueva, ano ba yung pinakaiba? Correct me if I'm wrong. You said you were aware of a notice of disallowance. Yes po. How much was the notice of disallowance? Ano yung dinisallow out of the 125? Sa pagkakalala ko, around 73 million pesos po, Your Honor. So out of 125 million, 73 million lang yung finally dinisallow ng COA dun sa notice of disallowance. Yung balance, inokay niya. Ang makakasagot po niya, Your Honor, yung next witness po. No, if you're familiar with the notices of Ay, disallowance, you testified, Attorney Wamil, that AOM, notice of suspension, notice of disallowance. So sa dulo, pag iba na yung amount na nakalagay doon, marami nagtanong kanina, yung dinisallow lang ultimately is only 73.287 million. Posibleng magbago talaga yun, di ba? Yes po, Your Honor. So yung AOM mo, yung kabuuan ng 125, yung AOM mo pangalawa, kabuuan ng 125, yung notice of disallowance mo, ay yung notice of suspension mo, kabuuan ng 125, pero posibleng iba na ang amount ng notice of disallowance rather. Yes po. Depending on the evaluation po kasi yun nung nag-audit po. Now, one final question for this round as well. Let's focus on the failure to liquidate and notice of demand. Yung AOM po ba may failure of to liquidate na at notice of demand na? Wala pa. I'm citing paragraph 8.3 of the IJMC. Kapag AOM po kasi, Yes or no? wala pa po.
Yun po, yung AOM po kasi yung parang kinukonsider namin as demand po, Your Honor. So, saan po nakalagay sa AOM na may demand kayo? Kasi ni-require po namin sila na to comply with the submission po of the documents. Attorney Wamil, there is a big difference because your notice of suspension, does it include a demand? Pardon, Your Honor. Does the notice of suspension include a demand to pay? Wala pa po, Your Honor. Isn't it correct na nandun lang sa notice of disallowance yun? Based on the joint circular po, doon Yes. po ni-require po na mag-restitute. Sa notice of disallowance na. Yes. Wala sa AOM, walang demand sa notice of suspension, sa notice of disallowance. The demand to pay po, yes, Yes. Your Honor. So, when will the presumption come in? Under paragraph 8.3. Kung wala pang failure to liquidate, dahil hindi pa final, kung wala pa yung demand until notice of disallowance na hindi pa final, kailan po papasok yung presumption o prima facie dun sa 8.3? Ang wording po kasi nung 8.3, Your Honor, failure to liquidate. So failure, kasama po doon yung failure to submit the documents. Hindi po kasama yung failure to pay kung ano man po yung dinedemand. Nakalagay po doon, failure to liquidate upon demand. Yes po. So ang sinasabi po doon ay isubmit yung complete documents with the ICPAW. So, pag hiningi nyo at hindi pa nasasubmit, failure na yun sa palagay mo? Yes sir, kasi ang sabi lang naman po is upon demand, na hindi sila nakapag-liquidate po. That is your interpretation, sir, correct? That is not found in the GMC. Ang binibase ko lang po doon sa provision po ng GMC, Your Honor. Sa interpretation mo nga ng GMC. Yes po, Your Honor. To avail of round 2, Senator Judge Pangilinan. Thank you, Attorney Wamil. To avail Nakita niyo po mga tambay, ibang klase, no? Abogado pa naman yan. Si Attorney Wamid, abogado. Pero huling-huli po, mga kababayan. Talagang puro kasinungalingan at napakarami pong error. Pati nga sa numero, nagkakampa-palpak-palpak. Para lang po maitama ang kasinungalingan nila. Ang isasagot po, pag naiipit na, wala ng personal knowledge. Ang makakasagot na po, yung susunod na witness. Ipapasa na po. Dahil po, nabubuko na. Ibang klase, no? Basta script kasi, scripted, halatadong halatado. Pag hindi na po, hindi kasi kinakabisa. Kailangan kasi kakabisahin mo yung script. Pagka sumablay ka sa script, mauhuli. Katulad po, napakaraming numero. Di ba? Mahigit 10 milyon ang nagiging diferensya. Pero yun yung pinipresenta nila na dokumento na sinasabi, yung mga dokumento na yan ang magpapatunay na ang Vice President ay merong korupsyon sa kanyang sinasabing confidential intel fund. Unbelievable! Hindi po ba? At syempre po, meron na siyang konklusyon. Puro konklusyon niya. Unbelievable. Yan po mga kababayan, ang mga witness magmula po sa umpisa hanggang ngayon at magpapatuloy pa po yan. Dahil po patatagalin po nila yan. Hanggang hindi po nila tuluyang napapabagsak at nasisiraan ng kredibilidad ng Vice President. Ay tuloy-tuloy pa po ang kasinungalingan nila di umano. Nakakalungkot. Ang ginagamit po dyan ay pera ng taong bayan. Buwis po natin ang niwawaldas nila sa walang kakwenta-kwentang impeachment ng Vice President. Hindi po ba? Maraming salamat po mga kababayan. Talagang ganun po. Nabigyan po tayo ng gobyerno na sakim sa kapangyarihan at gahaman sa pera ng taong bayan. Di umano. Kaya po dinadanas po natin ang ganitong klasing gobyerno. Di umano. Ingat-ingat po kayo mga kababayan. Thank you po sa inyo. At maraming salamat din po sa nakagusto po natin Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa inyo po mga nagko-comment, like, share, and subscribe at patuloy pa nagsusubscribe. Maraming salamat po. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershaw from Canada. Kay Jem Aris from United Arab Emirates. Ako si Pilam, Ani Jo. Kay Mary Natividad Blinden from Netherlands. Gayat Sena. Tatay Nick from Toronto, Canada. Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Mila Yi.
Felipe Shap, no, from Texas, USA. Kay Mika Ligaspi. At Ma'am LB Sermani from North Miami, Florida, USA. Frank Zamora from California, USA. Romulo de Binagracia from Bacolod City. Kingston from Hong Kong. Jake Yahut from Maisug, California, USA. Gina Ray from Berlin, Germany. Baby Roman at Ate Isa from Cagayan Valley. Maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you po. Ingat-ingat po kayo. At shoutout po sa inyo lahat. Taste lang po tayo mga kabayan. At ingat-ingat po. At God bless po sa inyo lahat. Bye-bye.